So ito na nga mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ngayon na kung saan, ito nga po, 'di ba? Ma'am Stephanie Lieto, ayan. Ito yung hindi gustong marinig ng mga DDS. Mga kababayan, according sa ito chismis lang ha. Pag sinabi nating chismis, mga kababayan, may possibility totoo, may possibility hindi totoo. So chismis po ito, alam nyo na po. Mga kababayan, kumakalat po ngayon na kung saan may warrant na daw si Bongo. Naku po, mga kababayan. Ito pa naman yung hindi gustong marinig ng mga DDS. Kasi bakit? Mauubos po talaga sila. Naku. Kamakailan sinabi ni Buying may warrant si Bato pero unofficial. Tapos ngayon may kumalat na naman na may warrant si Bato. Hindi ko sure kung unofficial or official. Pero may possibility nga na magsabay si Bato at si Bongo na maaresto. Nako po. Ayan na nga mga kababayan. Yung aking masasabi. So ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po ha. Pakinggan nyo mga kababayan kung gaano katotoo itong issue na to na talagang meron daw warrant si Bongo. O sige, pakinggan natin para hindi naman tayo dito sabihin na may chismis daw, ganyan. Basta pinaalala ko lang, disclaimer. Hindi po nanggaling sa akin. Natural, content creator tayo, mag-create tayo ng content. Pero, sabi natin na wala naman tayong proof na maipakita, pero magbe-base tayo sa balita. Ito po, mga kababayan. Yung ilang mga indicative na mangyayari. Hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026. This will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyayari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. No, halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, Sa DZMM po ito ha, mga kababayan. Low investment, no? At saka itong itong corruption scandal natin. Ayan po yung 2026. Government spending, tapos sa mga nagtataka po at nagtatanong, ano yan? Bakit si Ronald Llamas yan? Ganito po kasi yan. Mga kababayan, si Ronald Llamas, hindi po natin siya pwedeng sabihin wala siyang alam. Bakit? Minsan kasi mga kababayan, itong si Ronald Llamas, meron po itong mga nakakausap, no? Lalong-lalo na, ito po ay kakamping si Ronald Llamas. Alam naman po natin na dating ito ni Pinoy, di ba? Ay kay Ma'am Emma. Hello po. Maraming salamat sa yung super sticker. So, mga kababayan, may possibility na may mga connection siya at may mga nalalaman din siya na hindi dapat isa publiko. Pero minsan nga, itong si Llamas ay may pahapyaw lang. Diba? So, pakinggan ninyo. Itong pahina na peso, global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman, plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo, at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Narinig ninyo mga kababayan? Merong mga cases na nakasampa sa ombudsman, kasong plunder. At dito naman kay Sara, yung impeachment niya, kay Bongo, at sa kapatid ni Sara. Actually mga kababayan, wag po nating i-underestimate itong si Sir Llamas, no? Ronald Llamas. Kasi mga kababayan, hindi po natin siya pwedeng maliitin. No? Hindi porket hindi siya katulad kay Guanzon na
ganyan, may power, hindi siya katulad kay ganito na mga nagsasalita dyan, ay i-underestimate natin. Tandaan ninyo mga kababayan, malaki po ang papel nito nung panahon ni Pinoy, si Llamas. Kaya itong si Llamas, meron po itong mga intel, no? Meron po siyang mga radar, meron din po siyang mga kaibigan na kayang magbigay sa kanya ng info, kaya po siya malakas ang loob na nagsasalita. Doon pa lang sa sinabi niya, na sa 2026 may bagong kaso na naman kay Sara sa impeachment, yung mga naka-file na plunder case sa ombudsman, itong kay Bongo, bakit niya ibibigkas kung hindi siya sure? Yeah? Itong sa kapatid ni Sara na si Pulong, kasi siyempre, 'di ba, kung naalala ninyo, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, kung hindi kayang gampanan ng ICI itong pag-imbestiga kay Pulong, dapat magsialisa na sila dyan at si Trillanes na lang ang kusang mag-imbestiga at mag-file ng kaso dito kay Pulong. Naku po, ito pa. Tingnan ng ICC, si Senator Bato, at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. Naku! So, may klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo, ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao itong nakaraang Disyembre. Tama. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025. Na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno. Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima, na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. So yun po yun ha mga kababayan. So kaya po sinabi ito ni Llamas kasi mangyayari po ito. Ulitin ko po. Itong ekonomiya natin. Yung mga kaso sa flood control. Yung mga kaso ni Bato, ni Bongo, ni Pulong, ni Sara. At itong mga aaristuhin na mga sangkot. Naku po mga kababayan, may isang DDS umiyak dyan. Ako daw bayaran. Maglabas kayo ng resibo. Kasi kapag ako maglabas ng resibo kung sino ang bayad, iiyakan na naman kayo. Di ba? So ngayon mga kababayan, bukod dyan sa sinabi ni Llamas na lalabas ang warrant ni Bongo, mga kababayan, gusto ko pong i-confirm. Not only Bongo. Di ba, kung naalala ninyo, sinabi ni Boying Rimulya, Ombudsman Boying, na merong unofficial warrant of arrest si Bato na hawak niya, pero hindi official unofficial. So kaya nagtago si Bato. Mga kababayan, in first quarter of the year 2026, mismo si Senator Antonio Trillanes nagsabi na 3 o 4 na warrant daw yan. Una, sinabi ni Boying na meron siya kay Bato. Pangalawa, si Bongo, si Albayalde, ay meron na din susunod. Kasi 4 yan. Una, si Digong, si Bato, si Bongo, si Albayalde. So 4 nga naman. So ngayon mga kababayan, nakulong na si Digong, kinumpirma ni Boying na meron siyang warrant na copy, hawak, pero unofficial kay Bato. So, si Senator Antonio Trillanes naman, sinigundahan itong sinabi ni Boying na meron pang another 2 na warrant kay Bongo at kay Albayalde.
Ito po ha, ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Baka sabihin na naman ito ng mga didis, fake news ka, bayaran Hindi ka. mo kinakailangan ng Sabihin nyo na lang ng sabihin, maglabas kayo ng pruweba. Kung meron man, isampa ninyo sa kaso. Kung saan nyo isampa yan, harapin ko yan. Oo. Kung meron mang resibo na binayaran ako. Ito, mga kababayan. She has left the country. Mm. They continue to engage with her. They're not really after even the mid-level operators. Mm. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most mga apat ang Apat. mai-issuehan. Including former President Duterte na po. Yes. So tatlo. Oh. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other two? Bongo and Albayalde. Patay. Yeah. At But, what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest Hala. against them? Mga next year na yon, yung dalawa. O, But next si Kay year. Bongo, So, ngayon. tingnan natin. I can state definitively that Rina Garma will be a witness against Duterte. Patay. When she was here, she was already interviewed by the ICC investigators, and also now that she has left the country, they continue to engage with her. They're Oh. not really Narinig niyo, mga kababayan? Ha? 4 na warrant daw yan. Ngunit yung isa, nakulong na si Digong, nagamit na. Yung pangalawa kay Bongo, nandyan na, pero unofficial. Sabi nga ni Boying, meron na. Medyo na busy lang itong mga taga-ICC at ang Interpol. Kasi mga kababayan, paalala ko sa inyo, sa mga nagsasabi po, bakit ang tagal naman ni Bato arestuhin? Bakit ang tagal naman ni Bato maaresto? Ganito po, simpleng sagot, simpleng tanong. Mga kababayan, si Bato po, pulis yan. Ha? Wait lang mga kababayan. Okay. Hoy! Hoy! Inaaway ng ampon kong aso yung dumaan kasi may anak kasi siya. Ngayon mga kababayan, ulitin ko ha, sa mga nagtatanong bakit ang tagal ni Bonggong ni Bato arestuhin, ganito kasi mga kababayan. Kaya po matagal siyang arestuhin kasi hindi po basta-basta si Bato na maaresto. Kasi po mga kababayan, ganito po yan. Sa mga statement or testimonya ni Bato, hindi siya susuko. Hindi siya magsusurrender. So may possibility na manlaban. Mga kababayan, tandaan ninyo, si Bato po ang pangatlo sa pinaka-powerful na tao sa bansang Pilipinas, senador po siya. Meron po siyang kakayahan na gumastos at magkuha ng mga private bodyguards. Meron din po siyang kakayahan or gumastos na bumili ng mga armas. At meron siyang kakayahan na proteksyonan ang kanyang sarili kasi nga po pangatlo ang senador sa pinakamakapangyarihang tao sa bansang Pilipinas or dito sa bansa natin. Hindi po basta-bastang gano'n na lang na arestuhin ng Interpol at ICC. Si Bato, mga kababayan, pinagpaplanuhan po yan. Humahanap ng tiyempo ang otoridad sa Pilipinas together with the Interpol and ICC, and mahirap po kasi talaga mga kababayan. Mahirap arestuhin si Bato kasi nga po sa mga statement na kanyang binibitawan at sa mga salita na kanyang binibitawan ay may possibility manlaban po yan. Manlaban. Bakit? May kakayahan po si Bato, mga kababayan, na gumastos at may kakayahan po siyang magbayad para lang sa kanyang seguridad at para lang sa kanyang self-defense na tinatawag. Kaya mga kababayan, kung meron mang plan A kung paano siya arestuhin, merong plan B. Kung merong plan B, may plan C. Kung may plan C, may plan D. At kung may plan D, may plan E. 'Di ba? Ganun po yan mga kababayan. So,
Yun po ang rason doon. Pangalawa, narinig nyo naman po sa sinabi ni Trillanes, salamat po Nanay Minda, narinig naman po ninyo sa sinabi ni Trillanes na 4 na warrant yan, lumabas ng kay Digong, nagamit na, kay Bato, nandyan na, sinabi ni Boying, not only hindi lang official, at sumunod na daw itong kay Bongo at kay Albayalde this year. Kasi sabi, actually, in-interview si Trillanes at that time, mga December, katapusan, December 26, 27, 25. So sabi niya, next year. So, first quarter of the year, ngayong 2026, lalabas ang warrant ni Bongo at ni Albayalde. So sa madaling salita, mga kababayan, meron nga. Tandaan natin mga kababayan, si Albayalde, pulis rin. Si Bongo, senador din. Makapangyarihan po yang mga yan, mga kababayan. Kaya wag po tayong magmadali na arestuhin. Alam ko naman po na sino po bang may gusto na maaresto yung mga yan? Tayo po, kakamping, loyalista, pro Marcos, pro Aquino, yan po ang mga may gustong maaresto yan. Yang mga tao na yan. At alam ko naman po na kapag loyalista at kakamping, mga edukado at mabilis paintindihin yan. Wag po natin itulad ang ating mga isip at sarili sa mga bobo, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, patay gutom, dugyot, manyakis na mga DDS. 'Di ba? Na ilang beses magsabi, ang tagal-tagal makulong, ang tagal-tagal aristuhin, ang tagal-tagal naman, ganyan. Nagmamadali. Akala siguro nila ganun na lang kadali. 'Di ba? Mga DDS lang ang mahirap paliwanagan. 'Di ba? Kung matagal mang maaresto si Bato at si Bongo, alam po natin 'yan. Kasi bakit? May mga power 'yan. May mga kakayahang gumastos, bumili ng armas, mag-hire ng tao yan para maprotektahan lang sila. At marami silang mauto na mga DDS. At hindi pa natin lubos isipin or hindi natin alam na baka gumamit ng human shield yan. Ito ang pinaka-the best dyan. Kung nagtitipid si Bongo or si Bato, si Albayalde para hindi maaresto, may possibility magtawag ng taong bayan yan, gawin nilang human shield. Para pag inaresto sila, magkakagulo, mahirapan ang gobyerno at ang mga otoridad mag-aresto kasi nandyan yung tao. Just like what Kibuloy did noong ginawa yan ni General Torre doon. Na napakaraming tao nang gugulo nung inaresto si Kibuloy. Pwede nilang gawin yan. Kasi may mga influence sila. Pwede nilang gamitin ang kanilang kakayahan, influensya, pera, para magtawag ng mga tao na magtitipon-tipon, kaya mahihirapan arestuhin ng otoridad yang mga yan. Katulad sa nangyari sa pag-aresto kay Kibuloy, napakaraming supporter daw di umano, hindi man mabot sa 1,000. Andoon, di ba? Kung naalala ninyo, nagkagulo, sinugod ang mga pulis doon, ganon nila, di ba? Oo, halos hindi nila papasukin ang pulis. May possibility na ganyan mangyari. Okay lang kung si Bato lang at saka yung mga hired nila daan na mga goons na makikipagbakbakan, makipagbarilan sa otoridad. Kung maghalo ng sibilyan, diyan mahihirapan ang otoridad na mag-aresto sa kanila kung hahaluan nila ng human shield ang tawag dyan. Mga kababayan, so nagets nyo na po ba mga kababayan? Diyan po ang pinakamahirap. Diyan ang pinakamahirap na sitwasyon. Ini-imagine ko na mga kababayan. Ini-imagine ko na. Kung sakali man na matiklo si Bato, si Bongo, at alam nyo naman, katulad na napansin ninyo, nung inaresto si Pokis, sumugod agad sila lahat doon sa NAIA. Di ba nagkakagulo doon sa labas ng NAIA, nagsisigawan na yung mga supporter? Si Pokis pa lang yun. Tandaan ninyo, si Bongo, si Bato, si Albayalde yan. Mahirap po kasi maraming uto-uto na DDS na pwede nilang kontakin, tawagan ng organizer, mag-organize kayo, palusubin nyo dito, papuntahin nyo dito, media, mga vloggers, di ba? Para malaman ng mga vloggers at in-news agad, media agad, di ba? So, paano ngayon naarestuhin ng otoridad kung nandun ang media, nandun ang vloggers, nandun ang tao? Mahirapan sila kung magbarilan doon, mananatiling maximum tolerance itong otoridad.
Hindi pwedeng magbitaw ng bala itong otoridad kasi kung magbitaw sila ng bala, laban dito sa mga aarestuhin na magbitaw din ng bala, madadamay ang taong bayan, madadamay yung mga nagrarally, madadamay yung mga supporter nilang bobo. 'Di ba? Kaya sa mga nagsasabing bakit ang tagal mahuli, ganyan po kahirap ang sitwasyon ng mga otoridad na manghuhuli sa kriminal. Kasi ultimo kriminal, hanggat maaari, wag mong patayin. Magkaiba kasi ng ugali si PBBM at si Digong. Kung si Digong lang yan, shoot to kill mo na yan. Wag mo nang maristuhin buhay, patayin mo na. Ganon agad. Si Marcos ngayon ultimo nga kriminal, halos ayaw na nga ipakulong kaya naaawa siya. Diba? As long as buhay, buhay. Diba? Kung si Digong lang, patumba mo na yan para hindi ako sumabit. Ganun ang style ni Digong doon kung naalala ninyo. Tumba nyo na. Bakit? Sasabit pa ako dyan. Patayin mo na diretso yan. Tapos pag namatay yan, empas. Wala na tang sabit. Wala na problema. Ganyan ang style ni Digong noon. Kapag ka nalaman mo na ang anak ko dawit sa isyu na yan, patayin mo yung pinuno. Kasi pag namatay yung pinuno, itabla ang kaso, sarado, tapos. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ganun yun. Ma'am Ka-Vibes, mega love shout out po. Marcos ngayon hanggat maaari, buhay. Hanggat maaari, walang masaktan. Hanggat maaari. Di ba? Walang madamay. Alam nyo naman na napakadaming utong DDS. Pwede namang sumigaw yan si Bato, si Bongo dyan. Nandito kami! Maghasik kayo ng lagim, tulungan nyo kami, harangan ninyo sila para hindi kami maaresto. Human shield ang tawag doon. Diba? Diba? Mga kababayan, so yun po ang katotohanan doon. Yeah? Like po tayo.